Sa ibang balita, 2 buwan makalipas ang mass shooting sa Bondi Beach, humarap na sa paglilitis ang suspect nito sa pamamagitan ng online conference. Kasunod ng insidente, pinag-aaralan ngayon ng Australia ang posibleng pagban sa mga immigrants na nagmula sa isang terrorist-controlled region, kabilang narito ang Pilipinas. Alamin ang detalye ng balitang abroad mula kay Son Santiago. Humarap na sa korte sa kauna-unahang pagkakataon ang lalaking suspect sa pamamaril sa isang Jewish Hanukkah celebration sa Bondi Beach sa Australia na ikinasawi ng mahigit 10 katao. Ayon sa ulat ng mga international media, ang 24 na anyos na akusado na si Navid Akram ay humarap sa isang korte sa Sydney sa pamamagitan ng video link mula sa Goulburn Correctional Center kung saan siya ay kasalukuyang nakadetene. Nahaharap si Akram sa kabuuang 59 na kaso kaugnay ng insidente noong December 14, kabilang ang 15 counts of murder, 40 counts of wounding with intent to murder at isang terror-related offense. Matatanda ang isinagawa ang pag-atake kasama ang kanyang amang si Sajid Akram na napatay ng mga otoridad sa mismong pinangyarihan ng krimen. Sa pagdinig, tinalakay ang mga procedural matter kabilang ang pagpapatuloy ng suppression orders upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Iniulat ng mga Australian news outlets na nagsalita lamang si Akram upang kumpirmahin na uunawaan niya ang proceeding sa loob ng korte. Samantala, sinabi naman ng kanyang abogado na nasa maagang yugto pa lamang ang nasabing proceedings. Inihayag din ito na hindi pa nila napag-uusapan ng kanyang kliyente ang detalye ng pag-atake at hinihintay pa nila ang kumpletong ebidensya bago magpasya kung ano ang magiging plea nila. Nakatakdang ipagpatuloy ang pagdinig ngayong April. Kaugnay nito, lumabas sa mga bali-balitang isang polisiya mula sa Liberal Party ng Australia na nagbumungkahi ng pagbaban sa mga immigrants mula sa ilang bansang umanong may mga terrorist-controlled region, kabilang dito ang Pilipinas. Matatanda ang kinumpirma mismo ng Philippine government na bumisita sa ating bansa ang mag-amang sangkot bago naganap ang krimen. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.